Masaya naman ang buhay ni Audrey. Nasa dalaga na halos ang lahat. Karangyaan, pangalan, at makulay na buhay pag-ibig. Wala na siyang mahihiling pa bukod na lamang sa pagkakaroon ng sariling pamilya. 6 na taon sila ng kanyang nobyong si Gray at sa tagal nila'y iisa na lamang ang hinihintay ni Audrey. Nag-propose na kasi ang nobyo sa kanya at ang hinihintay niya na lamang ay ang pakasalan siya nito't makabuo na rin ng sariling pamilya. Ngunit nahahalata ng dalaga na wala pa ito sa plano ni Gray. Kaya bahagya siyang nakadama ng kalungkutan. Mangyari pa'y siya na ang gumagawa ng first move para masolo ang nobyo, pero tila ba'y wala itong epekto. Minsan niya na ring nakita si Gray na may kasamang babae, pero hindi niya iyon pinansin. Hanggang sa 2, 3, at pang-4 na beses na iyong nangyari at hindi niya na napigilan ang sarili, kaya sinugod niya na ang 2 sa isang mall. "Mga walang hiya kayo!" Panimula niya dito. Nakita pa niya ang pagkagulat sa mukha ni Gray at ganoon rin ang babaeng walang-wala lang naman sa kalingkingan niya. "Babe, wag mo akong mabibabe, hayop ka. Nung 1, 2, at pangatlong beses ko na kayong nakita nitong higad na to, hindi ko pa kayo masyadong ginagawang big deal eh. Pero gosh Gray, 4 times na. Magka-holding hands pa talaga kayo?" "Babe, please, just calm down. Don't make a scene here. Nakakahiya, ang daming tao." Kalmado pang usal ni Gray. "Wait, what? Did you just ask me to calm down? Gago ka ba? I did it already, Gray. 3 beses na akong kalmado. Pero ngayon, sagad na ako. Mambababae ka lang rin naman. Dito pa talaga sa babaeng tapon ang ulo." "What? Anong tapon ng ulo ang pinagsasabi mo?" Hirit naman ng babaeng kasama ni Gray. "Slow ka din girl, no? Ibig sabihin lang naman, katawan lang ang maganda sa'yo. Pero kung ganda ang pag-uusapan, hindi ka pa nakakuha ng 10% sa akin. Too confident, ha? How does it feel to be a kabit?" "Excuse me? Ako? Kabit?" Pabalik tanong pa nito na agad sinabayan ng mapang-asar na tawa. "FYI ha, paano naman ako magiging kabit? Kasal na ba kayo ni Gray?" Dagdag pa nito. "Nakikita mo to? This is our engagement ring. Meaning, nag-propose si Gray sa akin at sa simbahan na din sana ang punta namin. But I guess, hindi na ako aasa dun. I changed my mind." Sabay kuha sa singsing at tinapon sa harapan ng 2. Hindi na pinakinggan pa ni Audrey kung ano paman ang sasabihin ng 2. Bukod kasi sa marami na ring taong nakakasaksi sa eksenang iyon, parang wala na din siyang lakas ng loob na magsalita pa. Sobrang durog na ang kanyang puso. Gusto niya nang maglumpasay sa sahig dahil tila ba'y nawalan siya ng lakas, pero nakuha niya pang makarating sa ibaba at agarang lumabas ng mall. Sa hindi pa man siya tuluyang nakasakay sa sasakyan ay nahabol pa siya ni Gray at niyakap ng sobrang higpit. Doon na dali-daling tumulo ang kanyang mga luha. "I gave my all to you, Gray. Hinintay ko ang mga plano mo for us at hindi kita pinipressure kasi akala ko busy ka sa trabaho mo. Pero busy ka pala sa iba. Busy ka sa paghahanap ng babaeng ipapalit sa akin." Mangiyak-ngiyak na usal ni Audrey. "I'm sorry. I'm so sorry, babe. Sinubukan kong maging matatag, pero hindi ko na nakaya. Minahal kita. Alam mo yan, hindi naman siguro ako magpo-propose sa'yo kung hindi kita minahal, di ba?" Naiiyak na ring wika ni Gray. "Minahal? Ibig sabihin, noon mo lang ako mahal at hindi na ngayon? Ano bang naging pagkukulang ko, Gray? We've been together for 6 years.
Alam na alam mo ang mga problema ko, ang kasiyahan ko, ang struggles ko, at ang kalungkutan ko. Kapag nawawala ako sa sarili ko, ikaw ang nagiging pampakalma ko. Paano na ako ngayon, Gray? Paano na lang ako? If only I could turn back time at change my wrongdoings, babe, I'll do it. Sana hindi ko na lang inisip na you're too perfect for me, na ang nakagisnan mong buhay ay baka hindi ko na maibigay sa iyo in the near future. Lalo pa ang pamilyang gusto mo. May sakit ako at hindi kita mabibigyan ng anak. Na-depress ako nang malaman ko yun. Kasi I was ready to settle down. I was ready to be your husband forever. Pero ayaw kong sirain ang pangarap mong bumuo ng own family. Kaya ka nag-cheat? Iyan ba ang nahanap mong rason for you to cheat on me? No, Janice wasn't part of the plan. Ang hindi ko na lang namalayan, noong depressed ako, siya ang nagpapasaya sa akin. I fell in love with her unexpectedly. Kaya ang pagmamahal na dapat sa akin ay napunta na sa kanya. Is that it, Gray? Am I that easy to let go? Am I that easy to be cheated on? I'm sorry. I'm so sorry. Napabitaw naman si Audrey sa pagkakayakap ni Gray at pinunasan ang mga luha. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag mo na akong kontakin at huwag ka nang pumunta sa bahay. I am letting you go now. Pinal na wika ni Audrey sabay bukas sa pintuan ng sasakyan at sumakay. Hindi niya na muling nilingon pa si Gray at dire-diretso na lang sa pagmamaneho. Kahit nasa biyahe ay panay lang ang bagsak ng kanyang mga luha. Hindi siya makahinga sa sobrang sikip ng nararamdaman niya. Mahal na mahal niya si Gray at halos wala siyang tinirang pagmamahal sa sarili niya. Ngunit ngayon, nabigo pa siya. Totoo ngang, too much love will kill you. At kapag hindi mo makontrol ang pagmamahal, ay ito mismo ang magkokontrol sa iyo. Isang linggo din siyang nagkulong sa kanyang bahay at hindi na muna pumasok sa trabaho. Hindi niya rin nagawang i-on ang kanyang cellphone dahil nawalan siya ng gana. Labis naman ang pag-aalala ng kaibigan niyang si Maureen dahil hindi niya na makontak ang kaibigan kaya kusa na itong nagpunta sa bahay ni Audrey. At dahil hindi naman nakalak ang gate at pintuan, kaya dumiretso na si Maureen sa pagpasok. Dooy, naabutan niyang nakaupo lamang ang kaibigan sa kanyang kama at mag-isang umiinom ng beer. Bahagya pa siyang nagulat dahil sobrang kalat ng buong silid nito. Oh my God, Audrey! Hindi naman ako na-orient na beer na pala ang kapalit ng kape ngayon. Anong oras pa, oh? Bakit ang aga mong nagwawalwal dyan? Kung gusto mong uminom, kumuha ka na lang ng bote at uminom ka. Kalmadong wika ni Audrey. Ay, bet ko yan. Pero hindi sa ganitong oras, no? Tsaka, bakit ba ang kalat-kalat nitong room mo? Hindi rin kita makontak, kaya nag-aalala ko sa iyo. Hindi ka naman kasi nagpapatay ng phone eh. Nasa bag lang naman ang phone ko. If you want, you can throw it away. Ano? Hey. Teka lang ha. May pinagdadaanan ka ba? Doon na nga kinuwento ni Audrey ang lahat-lahat sa kaibigan. At kahit isang linggo na ang lumipas, ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha ng dalaga. Naawa naman si Maureen sa kaibigan kaya agad niya itong dinaluhan. Lokong Gray na yon ha? Naghanap pa talaga siya ng iba? Naghahanap pa talaga siya ng excuse sa pag-cheat niya? No matter what his reason is, cheating pa din yun. Ano ba bang kulang sa'yo eh? Nasa iyo na ang lahat, diba? Maybe may mali rin siguro ako. Ang mali ko ay binigay ko lahat sa kanya na halos wala na akong tinira para sa sarili ko. Don't settle for less, girl. Makakarma din yun, pati na ang babaeng hipon na yun. Don't worry, okay? Cheer up! Hindi pa naman katapusan ng mundo, no? Baka hindi pa tapos si God sa pagsusulat ng love story mo. Maybe he's really not the one for you.
Isino? Pagod na din naman ako, Maureen. Naiisip ko pa nga lang yan, parang ayoko na eh. Magsisimula na naman ako sa umpisa. Ganon talaga. Pero alam ko naman na kaya mo yan eh. Ikaw pa ba? I don't know either. I'm just tired. Marami pa silang napag-usapan at doon na rin nalabas ni Audrey ang lahat ng sakit na dala-dala niya. Wala namang magawa si Maureen kundi ang pakinggan ng lahat ng hinaing ng kaibigan, lalo pa at broken-hearted ito. Nagdaan pa ang mga araw at tila ba'y walang epekto ang lahat ng payo ni Maureen sa kanya. Tuluyan na din siyang nag-resign sa trabaho at nanatili na lamang sa loob ng kanyang bahay. Nang buksan niya ang kanyang cellphone na medyo matagal ding nakapatay, ay doon pa nadagdagan ang kanyang lungkot. Maraming mensahe ang nagsisidatingan pero ni isay walang galing kay Gray. Marahil nga'y wala na itong natitirang pagmamahal sa kanya dahil hinayaan na talaga siya nitong mawala ng tuluyan. Pansin niya rin mula sa maliit na monitor ng kanyang kwarto ang isang lalaking pilit inaakyat ang kanyang gate at kung hindi siya nagkakamali ay magnanakaw iyon. Napairap na lamang siya sa kanyang mata at hindi na iyon masyadong pinansin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw ay natatawa na lamang ang dalaga dahil hindi pa rin sumusuko ang lalaki sa paghahanap ng paraan para makapasok sa kanyang bakuran. Para tuloy siyang nanonood ng movie na agad niya ring pinarisan ng popcorn. Akala siguro nitong mokong na to walang tao sa loob ng bahay. Sige lang kuya, laban lang. Makakapasok ka din after how many years? Natatawa niya pang sabi habang nakaharap sa monitor. Ilang sandali pa nga'y nag-ring naman ang kanyang cellphone kaya doon na siya napatigil at agad sinagot ang linya. Yes, Maureen? What's the tea? Panimula niya. Girl, I know this is so hard for you. Lalo pa ngayon na nasa moving on stage ka pa. Hindi ko na sana sasabihin to sa'yo pero I guess you also need to know. Nangunot naman ang noo ni Audrey sa panimula ng kaibigan at inilagay ang popcorn na dala-dala sa mesa. Ano ba yun? Huwag kang mabibigla ha. Just chill. Maureen, ano ba? Diretsahin mo na nga lang ako. Okay, eto na. Si Gray. What about him? Oh gosh, huwag ka nga mag-pause ng mag-pause. Just continue. Oo na, eto naman masyadong atat. Kasi yung ex-fiancé mo nag-propose sa new girl lalo niya. Just now, naka-live pa. Para nang nag-init ang buong katawan ni Audrey sa narinig. Agad niyang pinatay ang linya at sinubukang pasukin ang online world. Dooy, hindi niya na nakita ang live na tinutukoy ni Maureen kaya muli niyang tinawagan ang kaibigan. What the hell, Maureen? Nasaan ang live? Pinaprank mo ba ako? O ayan na, ayan na. Sabi ko sa'yo mag-chill, diba? Mamaya pa yun available kasi it just ended. But don't worry, I'll give you the copy of it. May na-screen record ako dito and I'll send it to you now. Iyon na nga ang ginawa ni Maureen, kaya pinanood agad iyon ng dalaga. Totoo ngang apektado pa rin talaga siya kay Gray dahil habang nanonood, bumabagsak din ang kanyang mga luha. Hindi niya na iyon natapos dahil sobrang sakit na. Ganoon din ang mga ngiti nilang dalawa noon ni Gray noong masaya pa sila. Pero ngayon, nipagngiti ng magaan sa loob niya'y hindi niya na magawa. Buong gabi hindi siya natulog at iyak lamang ng iyak. Sa isip niya'y parang wala na sigurong magpapagaan ng loob niya ngayon kundi ang manatiling nakapikit. Kaya naman kinabukasan ay agad siyang umalis at bumili ng lason.
Sinadya niya ring buksan ang gate at hindi ilak ang pinto pagkatapos. Pinuno niya din muna ng tubig ang bathtub at bumalik sa kusina upang inumin ang lasong binili niya. Nang matapos ay muli siyang bumalik sa bathtub at doon nilublob ang katawan. Hinihintay niya na lamang na umepekto ang lason sa katawan niya. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto at iluwa doon ang lalaking ilang araw niya ring pinagmamasdan sa maliit niyang monitor. Akala mo ano? Na walang tao dito? Dahil hindi ako lumalabas? Well, lumabas ako kanina. Hindi mo lang nakita. Cool pang usal ni Audrey. May baril ka ba dyan? Huwag mo na lang gamitin. Don't worry. Kung magnanakaw ka, sige go. Kunin mo na ang lahat ng mga gamit ko dito at ibenta mo. May cash din ako dyan sa bag ko. You can have it too. Now, kung hindi pa sapat, kunin mo ang check ko sa aparador at isusulat ko doon ang perang kailangan mo. Just don't forget to close the door when you leave. Dagdag pa ng dalaga. Hindi naman agad nakaimik ang binata dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano na? Tutunga ka na lang ba dyan? Hindi ka ba kikilos? Sige ka, baka pumunta pa dito ang kaibigan ko at ikaw ang sisihin sa pagkamatay ko. Gusto mo bang maghimas, Rehas? Teka, magpapakamatay ka? Hindi ba obvious? Bumili nga ako ng laso para mawala na ako dito. Hinihintay ko na lang na umepekto ang gamot sa katawan ko. Ang tagal nga eh. Napatingin naman ang binata sa maliit na lalagyan ng gamot at doon niya nalaman na hindi laso niyon kundi vitamins. Hindi naman laso niyan kundi vitamins. Hindi ano? Doon na kunot noong napatayo si Audrey at tiningnan ang lagayan ng gamot. Nasapon niya pa ang sariling ulo nang mapagtantong hindi nga iyon lason. Sa pagmamadali niya kanina'y hindi niya na iyon napansin. Oh gosh, ang tanga ko naman. Ikaw na lang kaya ang utusan ko. Bilhan mo muna ako ng lason doon and make sure to check it first bago mo bayaran, okay? Sige na. Utos pa nito sa kaharap. Sorry kung pinasok ko ang bahay mo. Actually, ilang days ko na rin sinusubukan kasi akala ko wala talagang tao. Wala naman akong ibang intensyon kundi ang makakain lang. Paliwanag pa nito. Exactly. Kaya nga, bilhan mo na nga ako ng lason and if you can do it, bibigyan kita ng pera. Ilang milyon bang gusto mo? Bakit mo ba gustong magpakamatay? Akala mo ba mapupunta ka sa langit kapag ginawa mo yan? Wala ka nang pakialam doon. Sundin mo na lang ang gusto ko. Ayaw ko. Isa pa, ang ganda-ganda ng buhay mo, sasayangin mo lang ba to? Mapera nga ako't lahat, pero para namang nasa impyerno ang buhay ko. Wala naman talaga akong planong magpatiwakal pero dahil sa ginawa ng lintik kong ex-fiancé, sinapian ng masamang espiritu ang isip ko. Yun lang? Sasayangin mo na ang buhay mo? Anong yun lang? Hoy, for your information, ang sakit-sakit kaya. Palibhasa, wala ka sa katayuan ko kaya nasasabi mo yan. Wala nga. Pero siguro kaya mo naiisip magpakamatay ay dahil kulang ka lang sa pananalig at comfort. Tanggalin mo sa isip mo ang masamang ideyang yan. Hayaan mo na lang na i-comfort kita. Ano? Ikaw? Magko-comfort sa akin? Hindi mo nga nagawa ng paraan ng pagpasok sa bahay ko Hinintay mo pa talaga na ako ang magbigay daan sa iyo, no? Ang dami mo ring alam, ha? Ang mabuti pa, magnakaw ka na lang. Huwag mo na lang pakialaman ng buhay ko. Kung ayaw mong bumili, edi ako na lang. Nang akma na sanang aalis ang dalaga, ay agad naman siyang hinarangan ng binata. Hawak-hawak nito ang basang katawan ni Audrey at sobrang lapit na rin ng mga mukha nila. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Hindi naman ako magnanakaw Gusto ko lang namang makakain. Aalis din agad ako. Kalmadong saad nito. Edi kumain ka. Maraming food sa kusina. Pwede ka namang kumain lang doon at hayaan ako
Hindi kita pwedeng hayaan. Siyempre hindi naman kaya ng konsensya ko. Ang isa walang bahala ka na lang. Lalo pat alam ko na ang plano mo. Ano ba talaga ang gusto mo, mister? Don't tell me ikaw ang sugo ni God para pigilan ako sa plano ko, ha? Parang ganun na nga siguro. Kaya kung ano man yung plano mo, itigil mo na. Ang maliit na pagdudusa mo dito sa lupa, titriple yan kapag nasa impyerno ka na. Ang pagdudusa mo dito, mawawala rin kalaunan. Pero ang pagdudusa mo sa impyerno, habang buhay. Pag-isipan mo mabuti ang magiging desisyon mo. Hindi nakaimik si Audrey sa mga katagang binitawan ng binatang kaharap niya. Hindi niya man aminin pero may punto ito. Hindi niya rin iyon naisip pa dahil sa kagustuhan niyang kitilin na ang buhay para naman matapos na ang paghihirap ng kaniyang puso. So anong gagawin ko? Alam mo ba kung ano ang mabisang paraan para mawala agad-agad ang sakit na nararamdaman ko? Seryosong wika ng dalaga. Acceptance. That's the key. Hindi man ngayon, pero alam kong paunti-unti magagawa mo rin yan. Kung gusto mo ng kausap, nandito naman ako. Kahit pagkain na lang ang ipampalit mo sa oras ko. Pero bago yan, mangumpisal ka muna dahil sa pagtatangka mo sa buhay mo. Nax! Ngayon pa lang yata ako nakakita ng magnanakaw na makadiyos. Hindi nga sabi ako magnanakaw. Isa pa, ngayon ko lang naman to nagawa eh. Wala akong choice. Kaysa naman mamatay ako sa gutom, di ba? Hayaan mo. Mangungumpisal din ako mamaya dahil sa pag-akyat ko sa bahay mo. Dahil doon, bahagya namang natawa si Audrey. Napailing na lamang siya at mahinang sinapak ang gwapong binata. Aray! Para sa naman ang sapak na yun? Para sabihin thank you. Maybe may purpose pa nga siguro ako sa mundong to. That's why God sent you to me. Para mamulat ako na hindi tama ang nasa isipan ko. Idagdag pa ang maling pagkuha ko ng dapat sana'y lason. Pero vitamins pala. Nakakaloka. So ano na? Hindi mo na ba itutuloy? Paninigurado pa nito. Hindi na. So ano? Magchichikahan pa rin ba tayo dito? Hindi pa ba kumakalam ang tiyan mo? Actually, sobrang kalam na. Hinihintay ko lang talaga na maging okay ka muna. Hindi pa naman ako mamamatay sa gutom ng ilang oras eh. Hay nako, ewan ko sa'yo. Magbibihis lang muna ako at hintayin mo ako sa kusina. Teka, marunong ka bang magluto? Of course. Ngiti pa nito. Sige, magluto ka na lang doon at susunod na ako. Tumango naman ito at umalis na. Ang naiwang si Audrey ay natatawa pa rin sa nangyari. Kung maaalala niya kasi, atat na handang-handa na siyang mamaalam sa mundo. Pero biglang dumating ang binata ng sakto lang. Hindi niya natuloy naisip ang posibleng mangyayari sa kanya dahil wala na siya sa kontrol kanina. Broken heart lang to. I can still mend it. Ako pa ba? Grace not worth it. Bakit ko nga naman aaksayahin ang buhay ko? Para saan? Para tuluyan ako magdusa while sila ng hipon ng babaeng yun masaya? Hell no! Dapat mas masaya ko. Nasabi na lamang ng dalaga sa sarili. Pagkatapos niyang magbihis ay dumiretso na rin siya sa kusina. Dooy, namangha pa si Audrey dahil sobrang sarap ng mga nilulutong pagkain ng estrangherong binata. At hindi lang yon, hindi lamang ito ordinaryong mga pagkain dahil kung hindi siya nagkakamali, pagkaing mayayaman ito. Saan mo natutunan ang magluto ng ganitong mga pagkain? Untag niya dito. Myself, my own recipe. Teka, magnanakaw ka bang talaga? I told you so many times na hindi ako magnanakaw. Nagugutom lang ako at nang mapansin kong parang walang katao-tao ang bahay mo, kahit gabi hindi nagbubukas ng ilaw, kaya sinubukan kong pumasok. See? Kung magnanakaw ako, edi sana isang araw ko pa napasok ang bahay mo. Ni hindi nga ako masyadong makaakyat dahil hindi ako sanay. So if that is, sino ka? Saan ka nakatira? I'm Samuel by the way.
But you can call me Sam. Kung naguguluhan ka kung saan ako galing, well, ako ang chef at may-ari ng nagsarang Samsi Restaurant. Nanlaki naman ang dalawang mata ni Audrey sa narinig. Ang Samsi Restaurant kasi ang lagi niyang pinupuntahan noon kahit noong bago pa lang sila ni Gray. Kung hindi rin siya nagkakamali ay nagsara ang Samsi 3 years ago sa hindi malamang dahilan. OMG, so ikaw ang man behind those delicious foods ng Samsi? Pero how come nagsara siya? Hindi naman siguro sa bankruptcy, right? Kasi, as far as I know, sobrang dinudumog ang Samsi. Yeah, never naging problema sa amin ng pera. In fact, kumikita kami ng triple as expected. Pero talagang may mga taong hindi masaya sa achievements na meron ka. Yung kapatid ko kasi na masyadong gahaman. He let me sign in a paper. Tapos hindi niya ako pinabasa. Sabi niya lang, makakatulong yun para mabigyan ng branches ang Samsi. I trusted him, so I signed it with no hesitation. After 2 to 3 days, ayun, may pumunta na lang sa akin ng mga pulis at dinidimanda ako. Bakit daw ako nagluluto pa dun? Nag-sign ako na aalis na ako at ibibigay ang lahat ng shares ko sa brother ko. That's when I read the papers at nalula ako. Simula nung makulong ako, hindi ako binibisita ni Dad and even si Kuya. Hindi ko man lang narinig na nagsorry siya or what. Nang makalabas ako after 2 weeks, wala na ang bahay, naibenta na. Nagsara ang Samsi nang hindi ko alam. Umiiyak lang ako nun and tried to restart my life. Pero sawi. Kaya after ilang years, ganoon pa rin. Pinalayas din ako sa apartment na tinutuluyan ko 2 weeks ago dahil I also lost my job. Salaysay pa nito. Kaya ka ba napadpad dito ay dahil naghahanap ka ng trabaho? Sort of. Pero mas inuna ko munang hanapin kung saan ako pwedeng makakain. And since ang layo lang ng mga kapitbahay nyo dito, kaya bahay mo agad ang napansin ko. I'm sorry. It's okay. Siguro will din ni God na magkita tayo. I'm Audrey by the way. And just to make things clear, I'm your biggest fan. Sam's biggest fan. Napangiti naman si Sam at ginulo lang ang buhok ng dalaga. Kasabay ng pinagsaluhan nilang masarap na pagkain ay ang walang humpay din nilang pagkwekwentuhan. Napagpasyahan din ni Audrey na habang wala pang matitirhan si Sam ay mananatili na muna ito sa kanyang poder. Noong unay umiiling pa ang binata sa kadahilanang nahihiya siya. Pero dahil nagsilbing pasasalamat na rin ni Audrey iyon sa kanya, kaya wala na rin siyang nagawa, kundi ang pumayag. Simula din noon ay unti-unti nang bumabalik ang sigla ng dalaga. Hindi niya kasi lubos akalain na ang chef at may-ari ng restaurant na gustong-gusto niya lang makita noon ay nasa bahay niya na ngayon. Pumasok na rin siya sa trabaho at nang makatsyempong bumisita sa kanya sa opisina si Maureen ay doon niya na nasabi ang tungkol kay Samuel. Talaga ba? Kung ganun tara na, I want to see him too, girl. Excited na usal pa ni Maureen. Hoy, maghunos dili ka nga. I-behave mo yung Barbie mo ha. Ako ang unang nakakita doon, kaya akin yun. Ay nak, so ibig bang sabihin nito naka-move on ka na kay Gray? Maureen, syempre na totally pa no. Hindi naman kasi madaling mag-move on sa boyfriend mo, halos naging mundo mo na. Tsaka 6 years din kami no, no? Memorize na namin parehas ang hulma ng mga katawan ng isa't isa. Ano kaya kung i-text mo siya, girl? Tapos itanong mo kung sino ang mas magaling sa inyo nung bago niyang fiancé. Wika pa nito na siyang nagpatawa kay Audrey. Gaga ka talaga. No way. Kahit hindi ko naman itanong, alam ko na ang sagot eh. Siyempre mas magaling ako no. Gusto pa nga nun lights on kapag nagtsyug-tsyug kami eh. Sa bago niya, I'm sure mas gugustuhin niya na lang mag-lights off. Pero that's not my concern anymore. Wala na akong paki sa kanila. Char, kung makawalang pakito, parang hindi mo naisipang magpakamatay ah. Gosh, Maureen, wag mo na ngang banggitin yan. I'm just glad dumating si Sam, no?
Kung hindi, baka mamatay talaga akong lantang gulay at walang dilig. Sayang naman ang maintenance ko para makinis tong Barbie ko lagi. Tas di ko lang ipapagamit. No way! Nagtawa na naman ang magkaibigan. Medyo naibsan na rin ang pag-aalala ni Maureen sa kaibigan dahil sa wakas ay nakikita niya na itong umingiti at tumatawa. Nagdaan pa ang ilang mga araw at mas lalo pa ngang naging masayahin si Audrey. Bukod kasi sa lagi niya nang natitikman ang mga luto ni Sam, nakikita niya pa ito araw-araw. Abala din kasi ito sa paghahanap ng trabaho, kaya kapag hindi rin makapagluto si Sam ay si Audrey na lang ang gumagawa. I'm sorry I'm late. Ang haba kasi ng pila na pinag-a-applyan ko eh. Hinging paumanhin pa nito. It's okay. Ilagay mo na lang muna ang gamit mo and sit down. Magsabay na lang tayong kumain. I'm really sorry, Audrey. Ikaw pa tuloy na nakapagluto. Ano ka ba? Matagal ko na itong ginagawa, no? Wala naman akong hinahire na maid. So ako lang talaga ang gumagawa ng lahat. So ano? Kumusta naman ba ang lakad mo? Natanggap ka ba? Actually, hindi ako tumuloy sa interview. Ha? Why? Nakita ko kasi sa loob ang friend ni Kuya. I know kapag pumasok ako doon at nagpa-interview, sasabihin niya yun kay Kuya at pagtatawanan lang ako. Hindi ko na rin sinubukan pa. Total, isa lang naman ang patutunguhan eh. Hindi rin ako tatanggapin. Kaya kahit ang taas ng pila na tiniis ko, hindi na lang ako nagpatuloy. Ganun ba? Pero what if ibalik mo na lang ang alindog ng Samsi? Huh? What do you mean? That's impossible, Audrey. Wala na akong karapatan sa Samsi. Tsaka, ilang years na din yung nagsara. Bibilhin ko ang Samsi sa brother mo. What? No, you're not gonna do that. Ako naman talaga ang may-ari ng Samsi. Kung hindi ko lang sana ibinigay ang buong pagtitiwala ko kay Kuya and read the papers, sana na sa akin pa yun. Pero wala na sa'yo, di ba? Tsaka, hindi niya naman pinakikinabangan ng Samsi eh. Pinasara niya lang dahil sa inggit niya sa'yo. Now, let me do this. Bibilhin ko ang restaurant sa kuya mo at ibabalik natin ang alindog ng Samsi. Babalik ka sa dati at syempre, kasama na ako, no? Ngiti pa ng Dilaga. Audrey, no. This is too much. Sobra-sobra na ang pabor na ginagawa mo for me. Walang sobra kapag kasiyahan ang gusto natin pareho. You want your old self back and your restaurant. I also want Samsi back. Kaya wag kang mag-no dyan dahil gagawin ko pa rin ang plano ko. Nag-aalinlangan man pero wala na ring nagawa pa si Sam kundi ang umiti at yakapin ng mahigpit ang dalaga. Yakap lang? Wala man lang bang halik sa... At hindi na nga natuloy pa ni Audrey ang sasabihin nang sakupin na ni Sam ang kanyang mga labi. Nagulat man pero tinugon pa rin iyon ng dalaga. Nagtagal din ng ilang minuto ang halikang iyon at si Audrey ang unang nagbawi. Halik sa pisngi lang naman sana ang gusto kong sabihin eh. Biro niya pa. Halik sa pisngi o kahit saan pa man yan, sa labi mo pa rin babagsak ang labi ko. Thank you, Audrey. Sa sinabi iyon ng binata ay bahagya pa siyang nakadama ng lungkot. Sa isip niya'y bakit nga ba siya kikiligin? E baka parte lang naman ng pasasalamat ni Sammy yon sa kanya. Ngunit kahit ganoon pa man, tinuloy pa rin ng dalaga ang planong kausapin ang kapatid ni Sam at bilhin in cash ang restaurant. Napuno pa ng tanong si Audrey kung bakit interesado siya sa matagal ng saradong pwesto pero hindi niya na iyon sinagot. Sa huli, nakuha niya pa rin ang gusto niya at ngayon, nasa pangalan na niya ang Samsi. Finally got it, Chef! Don't worry, kakausapin ko ang abogado ko about this para mailipat agad sa iyo ang Samsi. No, tanging tugon naman nito. Anong no? Hindi mo kailangang ilipat sa akin ang Samsi dahil ikaw ang bumili niyan. Ibig sabihin, ikaw nang bagong may-ari. Oh gosh, Sam. Ano ka ba? Napag-usapan na natin to, di ba? Audrey, no. Masaya ko na nabawi ko ang Samsi.
Pero mas magiging masaya ko kung hindi mo ipapalipat sa akin ang pagmamay-ari niyan. Kung gusto mo akong magtrabaho dyan, it's fine with me. Basta, just accept na ikaw na ang may-ari niyan. Pero Sam, shh! Ayaw ko lang na isipin mong minahal kita dahil lang dyan. Nakwento mo nga sa akin ang pinagdaanan niyo ng ex mo, di ba? That you gave your all to him at wala ka nang halos tinira sa sarili mo. You're doing it again, Audrey. Binibigay mo lahat sa akin, and that's the wrong side of love. Walang mali sa pagbibigay, pero dapat marunong ka ring tumanggi. Ayokong maisip mo na ito ka na naman. Binibigay mo na naman ang lahat sa isang lalaki. At ako naman, todo tanggap lang. You fought for it. You can have it. Gawin mo na lang akong trabahante mo. Alalay mo, tagasunod. I don't really care. Totoo ba? Am I doing it again? Nahihirapan pang wika ng dalaga. Yeah, but don't worry. Magkaiba kami ng ex mo. I'm better than him, and I can assure you that. Just love me back. Wala mang naging sagot na salita si Audrey, pero para kay Sam, sagot na ng dalaga. Ang halik na siya mismo ang nanguna. Mapangahas ang halik na iyon at hindi na nila namalayang parehas na nasa iisang silid na sila't wala ng suot na damit. Nang mga oras na yun din mismo ay may nangyari na rin sa kanilang dalawa. At kasabay pa noon ay ang tuluyang pagkumpirma ni Audrey na mahal niya rin si Sam. Walang mapaglagyan sa sayang nadama ng dalawa, lalo pa at maging opisyal ang kanilang pagsasama. Masaya rin si Audrey dahil masasabi niyang si Sam ang naging daan para tuluyang maghilom ang sugatan niyang puso. Simula din noon ay pinagtulungan nilang ibalik ang alindog ng Samsi na pinalitan rin nila ng pangalan. Noong unay, medyo kakaunti pa ang mga customer pero ilang linggo lamang ang nakalipas ay dinumog na rin ito. Hanggang isang gabi, kakapasok lang noon ni Audrey sa restaurant nang makita niya agad ang dating fiancé na si Gray kasama ang nobya nito. Hindi niya alam pero ningitian niya agad ang binata. Ganoon rin naman ang ginawa ni Gray at lumapit sa gawin niya. Hi, kakain ka rin ba dito? Panimula pa nito. Nope, actually nandito ako para i-check ang mga employees ko. Employees? Ibig sabihin, yap, ako ang may-ari nito. How's your food by the way? Well, it's very good. Actually, pinatawag ko sa waiter mo ang chef dahil i-congratulate ko siya in person. Oh, thanks. How nice of you naman. But I guess he's busy. Pwede mo naman sa akin na lang sabihin niyan. Total, I'm his girlfriend naman. Girlfriend ka ni chef? Ni Samuel Guerrero? Yes sir. Girlfriend ko siya. Tinig naman ni Sam na nooy nasa gilid na nila. Kitang-kita pa ni Gray ang pagbeso ng dalawa at ang hirit na sweet gestures. Sabi ng waiter, gusto mo daw akong makausap kung may bakante pa kaming pwesto here. Well, siguro mas better kung ang girlfriend ko na siyang may-ari nito ang kausapin mo. I'll get back to work. Love, puntahan mo na lang ako sa loob later at sabay na tayong umuwi, okay? Yes, love. Thank you. Ngiti pa nito sa nobyo bago binalik ang tingin kay Gray. Oh, akala ko ba kakausapin mo ang chef para i-congratulate? I didn't know na mag-a-apply ka lang pala. But sorry Gray ha, wala nang bakante eh. Better luck next time. Ngiti nito sabay alis. Pansin niya rin na tahimik lang ang nobya ni Gray at malaki din ang tiyan. Natatawa na lamang ang dalaga dahil nakuha pa talagang magsinungaling nito na may sakit daw siya't hindi magkakaanak. Pero heto't buntis ang fiancé. At ngayon, baon sila sa utang at aligagang maghanap ng trabaho dahil materialistic at sosyal ang nobya. Totoo ngang karma hits so hard dahil noon kung gaano kadaming luha ang pinakawalan ni Audrey dahil kay Gray,
Ganoon din kadaming ngiti ang nangyari sa kanya ngayon na siyang kabaliktaran naman sa dating nobyo. Ngayon nga, patuloy pa rin sa pagkayod ang magkasintahan dahil nangako si Sam na bibigyan niya ng maayos na bukas ang nobya at gagawin niyang reyna si Audrey. At prinsesa naman ang munting sanggol na ngayon nasa sinapupunan na nito. Pinagpaplanuhan na rin nila ang kasal at bukod dooy wala na silang mahihiling pa dahil sobrang saya na nilang dalawa. Paano pa kaya kapag tatlo na sila sa pamilya at makita na nila ang kanilang munting prinsesa? Wakas. Hanga ako sa paraan ng Diyos para mapalitan ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Tunay nga na God finds a way to make you heal in unexpected ways and in God's perfect time. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik hanggang sa katapusan ng kwentong ito. Abangan ang mga susunod pa nating mga kwentong nagbibigay kulay sa ating mga buhay. This is Mylene here in Kulay TV saying, take care 'cause I care. Bye-bye everyone!